May mga tao talaga na hindi kayang tanggapin ang pagkakamali nila at humahanap ng ibang masisisi. Tulad na lang ni Trixie na walang ibang maiturong dahilan kung bakit sirang-sira na ang buhay niya, kundi ang ating bida na si Lilet. At ito naman ngang si Lilet ay sinisisi din naman ng sarili pagkat kumampi daw siya kay Ino. Kaya naman ang nalaman na naman ni Trixie na present na naman ang ating bida sa outreach program ng mga De Leon sa Innocent Angel Haven Foundation ay nang gate crush na naman si Trixie at pinahiya ang ating bida. Nakala daw ba ni Lilet na isa siyang mabait at matinong abogado? Pero ang totoo naman ay binenta niya na daw ang integridad niya dahil tuta daw siya ng mga De Leon. Pero buti na lang din naman at dadating nga itong nagpakilalang si Aling Chato at ipagtatanggol ang ating bida. Kaya naman labis nga ang pasasalamat ni Lilet sa kabutihang pinakita ng Ale. Pero paliwanag naman ni Aling Chato na nagawa niya lang daw yon dahil nakita niya daw ang anak niya kay Lilet na pagkatapos daw pakasalan ginawa ng punching bag ng napangasawa niya. Kaya sana daw ay matulungan siya ni Attorney Matias. Siniguro naman ng ating bida na tutulungan niya nga ito. Sa kabilang banda naman sa pagbabalik ni Meredith ay si Bonnie at Era agad ang makikita niya. Dahil pinagpipilitan pa rin nga ni Era na huwag siyang hiwalayan. Ngunit buo na ang loob at desisyon ni Bonnie na hiwalayan ito gayon din na mag-resign na sa law firm ng mga Simons para tuluyan na siyang tantanan ni Era. Ngunit sa huling pagkakataon ay sasabihin naman ni Meredith na baka naman daw po pwede pa nilang pag-usapan ang desisyon ni Bonnie. Makumbinsi naman kaya siya nito? Yan ang dapat pa nating abangan. Kaya naman kung isa ka din sa mga na-excite na sa mga susunod na kaganapan sa Lilet Matias Attorney at Law, i-click lamang ang like at subscribe button. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at sugestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.